Chapter 15. Unti-unti ko namang minulat ang aking mga mata. Aish, ang sakit ng ulo ko. Ano bang nangyayari sakin? Sambit ko habang hinahawakan ang ulo ko. Kumunat naman ang noo nang makita ko ang suot ko. Anong nangyayari sakin? Grabe na ba ang pagiging adik ko? Ano bang tinire ko at nagkaganito ako? Wife, nanlaki naman ang mata ko nang makita ko si Gray na nakatuxedo. Sinampal-sampal ko pa ang sarili ko dahil sa nangyari. Hey wife, stop that. Saway nito sakin habang hinahawakan ang kamay ko. Ano bang nangyayari dito? Nananaginip ba ako? Tanong ko sa kanya na naguguluhan. May nagtawanan naman sa may likuran ko, lumingon naman ako dun at muntik na akong matamba nang makita ko na maraming nakatingin sa amin. Nanlaki din ang mga mata ko nang makita ko si mommy at daddy. Tumayo naman ako ngunit bigla naman akong pinigilan ni Gray. Wife, don't you dare try to move. Sambit nito sakin habang tinitigan ako ng time. Di ko siya pinansin at naglakbay ang utak ko sa kung anong nangyari at bakit nasa alatar na ako ngayon. Baby, dito ka lang muna ha, bibili lang si mommy ng ice cream, sambit ko kay Mitch. Nasa park kami ngayon gumagalaw dahil wala naman kaming gagawin sa bahay. Tumango lamang itong si Mitch sakin, tumayo na ako at agad na nagtungo sa mama na nagtitinda ng ice cream. Lan sa'yo ineng? Tanong naman ni Manong. Dalawa po. Gusto ko yung chocolate, wika ko naman habang nakangiti. Ibinigay na ni Manong sakin ang ice cream na binili ko at masaya naman akong bumalik sa kinaroroonan ni Mitch. Bigla ko namang nabitawan ang ice cream na daladala ko nang mapagtanto kong nawawala si Mitch. Mitchell, sigaw ko at patakbo akong pumunta sa kinaroroonan ni Mitch. Asan na ba yun? Kinuha ko ang cellphone ko upang tawagan si Gray kahit galit ako sa ulupong na yun pero siya lang ang makakatulong sakin ngayon. Nagri-ring ang cellphone niya ngunit hindi siya sumasagot. Maya-naya pa may tumakip sa yung ko ng panyo. Nanlaban naman ako pero ang lakas niya kumpara sa lakas ko hanggang sa nawala na lang ako ng malay at paggising ko nasa simbahan na ako. Ikaw ang kumidnap sakin ano? Malakas kong sambit sa kanya. Sas, sabay-sabay nilang sambit sakin, napahiya naman ako dahil nagmimisa pala si father. Wife, wag ka muna magalit ngayon, sambit ni Gray sakin. Kumunat naman ang noo ko sa sinabi niya, kailan pala ako pwedeng magalit next year? Next month. Pambihirang lalaki ito, inirapan ko na lamang siya. Mildred Guazon Willows, do you take Gray Willows as your lawfully wedded husband? Tanong ni father sakin. Matagal bago ako sumagot, tinitigan ko lamang si father na para bang wala akong planang sagutin ang kanyang sasabihin. Wife, sambit ni Gray habang nakatingin sakin. Bakit ako mag-yes? Kinidnap mo ako, sambit ko at inirapan siya. Mommy, please say yes. Sigaw ni Mitch. Buntong hinanga lamang ako, ang oo ko naman siguro kahit mahal ko naman si Gray pero nagkukunwari akong nagagalit na buwebwesit na rin ako sa sarili ko. Sige na nga, yes na, sambit ko. Mukha kang napipilitin iha, sambit ni father. Yes po, opo, madiin kong sambit na tawa naman ng mga audience. Nang tanungin si Gray ay bigla namang may sumigaw sa entrance. Stop this nonsense. Sigaw ni Lorraine. Anong ginagawa niya dito? Tanging sambit ko. Naglakad ito papunta sa amin at nakangisi ito habang nakatingin sakin. Hello dear bestie. It's time para bawiin kung anong sakin, sambit nito habang nakangiti. Kumunat naman ang noo ko at naguguluhan ako, nakatingin sa kanya at ibinalik ko ulit ang tingin ko kay Gray. Everyone, listen. Malakas na sigaw ni Lorraine. Kinakabahan ako sa kung anumang mangyayari ngayon. This guy right here, is my husband, yes. Pagmamay-ari ko siya, please paki-flash ng documents na kung saan my dad his dad signed the agreement na kaming dalawa ang ipapakasal, wika ni Lorraine. Bigla namang nag-flash ang Elsang documents, at sunod-sunod na nag-fa-flash ang picture nila ni Gray na nasa isang roon at hubad may ipinakita pang video ito. Di ko alam kung anong mararamdaman ko, halo-halo ang emosyon ko. Wife, that's not true, sambit ni Gray habang hinahawakan ang kamay ko. Para akong naparalisa, di makagalaw, unti-unti na ding nag-uunahan ang luha ko. Bakit ganito? Patatawarin ko na siya pero bakit parang umaayaw ang panahon sa aming dalawa? Bakit parang di kami ang para sa isa't isa? Lumingon naman si Gray kay Lorraine at bigla niyang kinuha ang baril niya. I will surely kill you.
Gigil nitong sambit at biglang hinablot ng malakas si Lorraine at itinutok sa ulo nito ang baril. Wait G. Gray, sambit ni Lorraine, kitang-kita sa mga mata nito na kinakabahan siya. Hindi ako magdadalawang isip ni kalabitin itong gatilyo, gigil na wika ni Gray. Napaupo naman ako nang hihina ako, maya-maya pa may naramdaman akong mainit na likidong bumaba mula sa paa ko, wife. Sigaw ni Gray at pabatong inihagi si Lorraine, nakasubsob naman siya sa red carpet. My baby, nanginginig kong sambit babuhatan sana ako ni Gray ngunit tinulak ko ito. Iris! Sigaw ko. Patakbo namang pumunta si Iris sa akin at binuhat ako. Agad niya akong isinakay sa kotse, pumasok naman sa loob si mommy at daddy. Baby, it's okay, wag kang mawawalan ng pag-asa, okay? Pagpapakalma sa akin ni mommy. Aalis tayo right after na okay kayo ng baby mo, seryusong sambit ni daddy. Nanlalabo na ang paningin ko dahil sa iyak at pag-aalala ko, maya-maya pa bigla na lang dumilim ang paligid ko. Narinig ko pa ang sigaw ni mommy at iyak niya, ngunit unti-unti na lang naging payapa at wala na akong narinig. Nagising ako nang dahil sa hawak ng mainit na palad. Mommy? Sambit ko, I'm here baby, wika ni mommy at hinalikan ako sa noo. Nakita ko naman si Mitch na umiiyak habang nakatingin sa akin. Sumenyas ako na pumunta siya sa akin, niyakap ko naman siya ng mahigpit. Love you Mitch, babalikan kita, ko kay Mitch at hinalilkan ko siya sa no zero. Tumulo na ang mga luha ko, ayaw kong umalis pero mas ayaw ko namang makita si Gray at masaktan ng paulit-ulit. Mommy, doon na lang ako magpapagamot sa pawang bansa, aals po tayo ngayon, sambit ko habang seryusong nakatingin sa kanya. Tumango lamang si mommy at may tinawagan, agad namang lumapit si Mona sa akin, si Iris naman ay lumabas na muna. Miss Mildred, talaga bang aalis ka? Wag mo namang iwan si Master, hindi niya naman ginawa ang mga yun, sambit ni Mona habang nag-aalalang nakatingin sa akin. Nginitian ko lang siya ng pilit. Gusto kong maniwala na wala, pero pag ba maniniwala ako sa sinasabi niyo na walang nangyayari sa kanila, mababago ba ang nararamdaman ko? Mababago ba nito ang sakit na naidulot niya sa akin, sambit ko habang nakatingin sa malayo. The damage is done Mona, I was there, but I wasn't enough for him, I give everything, I did my best but still he wants something. Never loving like this again, umiiyak kong wika. I wipe my tears dahil hindi ko alam kung ilan ang araw bago titigil itong luha ko o di kaya taon ang aabutin bago haupa ang sakit sa puso ko. I'm sorry Miss Mildred, sambit ni Mona at niyakap ako. Papasukin niyo ako. Nagulat naman ako sa sigaw ni Gray na nasa labas. You asshole. Sinaktan muna ang anak ko at hindi muna siya makikita ulit. Sigaw ni Daddy. Bamantong hininga ako dahil naririnig ko ang iyak ni Gray mula dito. Please sir, papasukin niyo ako, I want to see her, iyak nitong sambit. I don't know Gray if he wants to see you, sambit ni Daddy. Sumenyas naman ako kay Muna na papasukin si Gray, gusto kong umalis na makakausap ko siya sa huling pagkakataon. Wife, sigaw ni Gray at kumari pa ng takbo patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit habang umiiyak. Inalis ko ang kamay niya mula sa pagkakayakap sa akin, alam ko namang mamimiss ko ang yakap na yun pero tama na, sobra na ang pagiging martyr ko. Gray, I want to clear things up before I leave, sambit ko habang nakatingin sa malayo, hindi ako makatingin sa mga mata niya. No, wife please let me fix this, sambit nito habang umilyak. Desperado na ako Mildred, ayokong umalis ka, ayokong maulit lahat ng naranasan ko noon, maawa ka naman sakin, sambit nito habang nagmamakaawa at umiiyak. Do I ever have your heart? Or did it belong to another since the start Gray? Sambit ko habang naiyak. Hindi naman makaimik si Gray. See, you can't answer the simple question because we both know na pareho tayong napipilitan noon. You're so desperate to give Mitch a mom, agad ko namang pinunasan ang luha ko. Behind the I love yous were lies, it was your choice to get rid with our joy Gray, now everything we wear is a lie to me, sambit ko habang walang tigil sa pagtulo ang luha ko. Umalis ka na, malamig kong tugon sa kanya. Wife please, sambit niya habang umiiyak, sobrang hirap mag-explain, sambit niya, sobrang hirap mo ding mahalin, wika ko naman sa kanya.
Natigilan naman siya at tumingin sakin habang umaagos ang luha niya. Tino W. Wife, if that's what makes you happy ang iwan ako masakit sobrang sakit pero ibibigay ko sa'yo yun dahil dyan ka masaya always remember that I always love you Mildred even this time is not meant for you sambit nito at walang ano-ano'y hinalikan ako sa labi. Matagal bago siya humiwalay sakin at patakbong umalis. Umiyak ako habang nakikita siyang balisa at hindi alam ang gagawin sobrang sakit makita si Gray sa ganung posisyon pero nasasaktan rin kasi ako. Pumasok na si Mommy at Daddy habang dala-dala ang mulito ko, pumasok na din si Mona dala-dala si Mitch na umiiyak habang yakap-yakap ang binigay ko sa kanya na Doraemon. Mommy, please don't leave us, sambit nito habang walang tigil sa pag-iyak. Niyakap ko naman siya ng mahigpit. Maintindihan mo din ang lahat ng Mitch, alagaan mo ang sarili mo alagaan mo si Daddy mo ha, mahal na mahal ko kayo, wika ko habang namamaos na dahil sa kakaiyak. Honey, are you alright gusto mo ba talagang umalis? Wika ni Mommy, Mia kita mo nga na nahihirapan na yang anak natin, inis naman na sambit ni Daddy habang nakatingin kay Mommy. Wag mo akong sigawan Vlad, agad naman yumuko si Daddy at parang tuta na nakaupo. Niyakap naman ako ni Mommy at hinalikan sa pisnj. Baby kung nahihirapan ka man sa sitwasyon mo zero ayaw mong umalis maintindihan naman namin yun wag mong pahirapan ang sarili mo, sambit ni Mommy habang nag-aalalang nakatingin sakin. Mommy, my decision is final aalis po ako para sa magiging anak ko at para sakin din, wika ko. Nakangiti naman si Mommy sakin at niyakap ako, tiningnan din ito si Mitch na walang tigil sa pag-iyak. Hey sweetie, stop crying okay. Sambit ni Mommy at pinunasan ang luha ni Mitch. You can call me Mama, gusto mo bang sumama sa mommy mo? Wika Mommy habang nakengiti ng matamis kay Mitch. Tipo, pero kasi walang kasama si Daddy dito, Mommy promise mo naman di ba na babalik kayo ni Baby? Tanong ni Mitch sakin. Hindi ko alam ang isasagot ko dahil nag-aalangan ako. Gusto kong sabihin kay Mitch na. Hindi ko alam kung may babalikan pa ba ako dito. Tumanggaw na lang ako at niyakap ulit siya. Mona pwede bang uuwi mo muna si Mitch? Tumanggaw naman si Mona umalis na sila. Lang minuto pa kaming namalagi sa hospital dahil inayos ni Mommy at Daddy ang bill. Ready ka na ba sweetie? Tanong ni Daddy sakin. Nasa loob na kami ngayon ng airport mahina pa ako pero kailangan ko nang umalis sa lugar na ito. Tumanggaw lamang ako at nilakasan ang aking loob. Pumikit muna ako bago tumayo at pumasok sa loob ng eroplano. Nang magsimula ng humandar ang eroplano bigla na lang pum-attack ang mga luha ko na kanina ko papilit na pinipigilan. Baby, it's alright sambit ni Mommy sakin. Nasa ere na kami at unti-unti nang lumat sa paningin ko ang mga kabahayan at mga makikita mo sa lugar na yon. Maybe this is goodbye. Hindi ko alam kung babalik pa ba ako sa Pilipinas o mananatili sa lugar na kung saan walang Gray at walang Mitch sa buhay ko tanging ako lamang at itong anak ko na nasa sinapupunan ko pa, sambit ko sa sarili ko. Niyakap ko na lang ang sarili ko at hinayaan ko na lang na mapagod ako sa kakaiyak. Ilang oras at nakarating na kami sa US dito na ako for good. Push! Sambit ng nurse. Sigaw ko ang sakit. Sweetie, i-push mo yan kailangan mong mailabas ang apo ko, wika ni Mommy. Lang push ang ginawa ko bago lumabas ang anak ko. It's a boy, ngiting sambit ng nurse. Nakangiti naman ako tiningnan ko ang anak ko ngunit bigla na lang nanlabo ang paningin ko at kinain na ng dilim ang buong paligid ko. Nagising ako sa iyak ng bata. Honey, nagugutom na si Mathem Vladimir Willows, sambit ni Mommy habang nakangiti. Sinong nagsabi na dadalhin ng anak ko ang apelyido na yan at bakit Mathem yung pinangalan niyo sa kanya inis kong sambit? Baby, yan yung nasa damit niya kaya yan na lang ang ipinangalan namin sa kanya, sambit ni Mommy sakin. Di na ako umimik. May nagpabigay ng bouquet at letter, wika ko ni Mommy. Na naman, sa tagal-tagal na nandito ako sa States, halos araw-araw na lang ata ako nakatanggap ng bouquet na yan, reklamo ko sa kanila. Just appreciate it honey, wika ni Mommy. Ewan ko ba bakit ang init ng ulo ko ngayon. Nakatulog na ang anak ko at tiningnan ko ito, kuhang-kuha yung mukha ni Gray wala man lang tinaira ang lalaking yun sakin. Kumusta na kaya siya? Is he doing well? I miss him I really miss him. Why are you crying? Aalalang sambit ni Daddy at niyakap ako.
Ayaw mo ba ng pangalan na yan honey, pwede mo namang palitan, sambit ni mommy. Umiling na lang ako dahil hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako umiyak. Mommy, sino ba talaga ang nagpapadala nitong mga bulaklak, wika ko habang tinitingnan ito. Halos lakat alam niya mula sa paborito kong kulay, pagkain at flowers kinukutuban ako na si Gray talaga ito eh. Tell me mommy please, sambit ko habang umiyak. Sweetie, it's not the right time pag okay ka na stable na ang mental health mo, sambit ni mommy. Sa 9 na buwan na pananatili natin dito sa States lagi ka nalang umiiyak, di natutulog ng maayos buti na lang at healthy itong anak mo, sambit ni daddy. Stop hurting yourself. Hindi kita sinaktan ng ganyan kaya wala silang karapatan na saktan ka ng ganyan anak, hindi ka nakatikim ng kurot at sampal sakin kaya please lang wag mong saktan ang sarili mo, just moved on, sambit ni daddy habang nakakunot ang noo. Bamantong hininga muna ako bago sumagot sa kanya. I don't know dad kung hihilam pa ba ang sugat na ta, pahilaman mo alang-alang sa anak mo, sambit ni mom. Bamantong hininga na lang ako at ipinikit ko na ang mga mata ko. Sana ganun lang kadali. Ang bilis lang ng pangyayari akala mo binagyo sila Miss Mildred at Master eh. Halos magwala si Master nung nalaman niyang wala na si Miss Mildred sa hospital, tinawagan ko agad siya na ngayon aalis si Miss Mildred ngunit di na namin ito maabyutan. Kung miserable ang buhay niya nung iniwan siya ni Lorraine mas miserable ang buhay niya ngayong iniwan siya ni Miss Mildred halos halikan niya ang semento ng airport. Master tama na, awat ko sa kanya at pinipilit siyang itayo ngunit nagpupumiglas lamang ito at umiiyak. Di ba siya nahihiya? Rinig kong sambit ni Spade, mas lalong uminit ang ulo ko dahil sa sinabi ni Spade nasa seryosong sitwasyon kami tapos ganun lang ang sasabihin niya lakas din ng tupak ng babaeng tae. Sawayin mo nga yang kakambal mo kunot noo kong sambit kay Mona. Nakita ko namang sinaway niya ang kakambal niya. Master tayo ka na. Pinagtitinginan ka na ng ibang pasahero, sambit ko kay Master. I don't care about them, I want my wife back, I want her back. Sambit nito habang umiyak. Mga ilang minuto lamang ay dumating na ang mga gwardya at kinaladkad na ito paalis sa loob ng airport. Agad naman namin siyang isinakay sa kotse pinahawakan ko siya sa 2 babae na kasama ko dahil sobrang likot alam kong mas malakas sa amin si Master pero bahala siya. Please call my wife. Please tell her that I want her iyak nitong sambit, 00 na wag ka munang iyak ng iiyak dyan para kang batang hamog, wika ni Spade. Napapikit naman ako dahil mas lalong pinapalala ng babaeng ito ang sitwasyon pinaharurot ko na pabalik sa mansion ang sasakyan. Ilang minuto lamang at nakarating na kami, agad namang bumaba si Master at parang walang kabuhay-buhay itong naglakad papasok sa mansion. Mildred, please come back. Stop torturing me. Tandang padamdam panipik. Iyak at sigaw nitong sambit. Sobrang nakakaawang tingnan si Master ngayon, kung makikita lang sana ni Miss Mildred ang kalagayan ni Master alam kong di aalis yun. Agad namang tumunog ang cellphone ko, sinagot ko agad ito mga walang ya ngayon pa talaga tatawag kung san busy ako. Ano? Inis kong sambit. Pinsan yung bata kinidnap, sambit ni Victor na nagpatayo ng balahibo ko. What happened? Takhang tanong ni Mona sakin. Si M. Mitch. Kabado kong sambit, napalunok pa ako ng laway dahil sa sobrang kaba ayokong dagdagan ang nararamdamang sakit ni Master ngunit wala akong magagawa nangyari na ang lahat. Saan si Mitch? Malamig na tugon ni Master. Nakidnap, nakayuko kong sambit. Agad naman itong umalis sumunod na ako pati sila Spade at Mona. Master hintay. Sigaw ko ngunit pumasok na ito at pinaharurot na ang kotse niya. Yung cellphone niya na iwan nandito pa naman ang picture ni Miss Mildred, dagdag na sambit ko. Nabatukan naman ako ni Mona maya-maya pa biglang pumarada ang sasakyan ni Spade sa harapan namin at sumakay na kami, humigpit ang hawak ko sa upuan ng sasakyan niya. Nakita mo na ba? Tanong ni Mona sa kakambal niya. Hindi pa, sambit nito habang nakatuon pa rin ang kanyang paningin sa daan. Dahan-dahan naman, reklamo ko dahil masusuka na ako sa sobrang bilis ng pagdadrive niya. Gusto mo ikaw na lang madedrive? Pala desisyon ka masyado alam mo namang nasa emergency tayo inis nitong sambit sakin. Walang ya. Yan na lang ang tanging naisambit ko dahil nasusuka na ako napapakit pa ako dahil nahihilo na rin ako, ang baho-baho kasi ng sasakyan niya. Gotcha, sambit nito.
Napadilat naman agad ako at tiningnan kung nakita niya na ba talaga ang sasakyan ni Master. Aba, mahirap na baka ibang sasakyan ang nakita niya. Bilisan mo, Spade. Sambit naman ni Mona. Ano bang ginagawa ko? Tandang pananong panipik. Pilosopo nitong sambit. Sabi ko nga binilisan muna, wika nito. Pareho talaga kayo ng kalog mong jowa, Eslo, kayong pareho? Wika naman ni Spade. Shut up. Wika naman ni Mona. Nakikinig na lang ako sa kanila dahil di ko kaya ang amoy ng sasakyan ni Spade. Kababang tao amoy imbornal ang kanyang sasakyan, buti pa yung sasakyan ko amoy vanilla. Sa kakaisip ko sa mabahong sasakyan Spade, hindi ko na malayang nakarating na pala kami sa kung saan pumunta si Master. Bumaba naman ito at bumaba na din Cam. Hoy Master! Tandang padamdam panipik. Sambit ko habang tumatakbo, hinahabol ko kasi siya para ibigay ang cellphone niya. Paano niya maghahanap si Mitch? Di niya naman alam kung sino man ang kumuha dito. Brenda! Biglang sigaw ni Master. Looks like a good show. Nakangis na wika ni Spade. Tiningnan ko naman siya na parang nagtataka, may kinalaman ka ba dito? Biglang sambit ko sa kanya, ano ba? Kasama mo ako kanina, so paano ko kikidnapan yang bata na yan? Umirap pa ito at pinanood namin si Master na sinipa ng ubod na lakas ang gate. May lumabas naman na babae, maganda siya pero may edad na ito, siya pala si Brenda, yung mommy ni Miss Pretty. What the heck, balak mo bang give-in ang gate ko? Inis nitong sambit. Biglang may lumabas naman na babae, medyo may edad na din ito pero maganda din siya, morena, at malalaman mong mayaman ito daw. Itsusuot nitong ginto sa kanyang leeg. Hey! What happened here? Marteng sambit nito. Give me back my daughter. Tandang padamdam panipik. Sigaw at seryoso na saad ni Master. Itong ugali na taang ayaw kung makita sa kanya dahil dadanak talaga ang dugo pag ganito kalamag ang boses niya. Easy, Marteng sambit ni Brenda habang nakangisi. Sustapang tapangan ka kasi nasa loob ka ng property mo, pagulpi ka kaya dyan kay Gray para makita natin kung gaano kakatapang, sambit ni Spade habang nakangisi, yung sigaw nito habang dinuduro si Spade. Inirapan lamang ito ni Spade na para Barn wala itong pakialam sa kanya. Give me back my child, sambit nito habang walang emosyon na pinapakita. Nakatingin lamang ako sa kanya at inihanda ang baril na nasa gilid ko. Aba, mahirap na baka maputukan ako dito. Tiyak wasak ang pangarap kung may kasal sa babaeng pangit na si Mona. Your child. You're so funny, Gray. That child is not yours, sambit nito habang nakangisi. I don't care as long as I'm the legal guardian and she called me daddy. She is my child, inis na sambit ni Master. Say please. I want to see you, pleaded with tears in your eyes, nakangiti nitong sambit. Napapikit naman si Master sa mga oras na to. Alam kong inis na ito, pinapakiramdaman ko din ang buong paligid. Nararamdaman kong marami kami dito at alam kong inaasahan na nila itong mangyayari, kaya naman pa-impul akong nag-text kay Victor na need namin ng backup para protektahan si Master at makuha si Mitch. I give you 5 minutes to take my daughter to me, malamig na sambit nito kay Brenda. And if he didn't obey you? Maarte nitong sambit habang nakangisi. Bigla naman siyang tinitigan ni Master sa mga mata at nginitian ito ng nakakaloko. Then you'll regret everything you did right now, malamig nitong sambit habang nakatingin ito kay Brenda. Kitang-kita ko ang paglunok nito ng laway dahil sa kaba. Ang angas pero kinakabahan na pala. I'm not scared, sambit nito habang natatawa. Okay, wika naman ni Gray. Kinuha niya naman ang cellphone niya at ini-start ang countdown. You have 4 minutes left, pag ito natapos, any last word to your dear granddaughter? Nakangiti nitong sambit kay Brenda. Do you think nat-atakot sa'yo? My granddaughter will hate you once na malalaman niyang pinatay mo ako. Sambit nito, talaga ba? Bakit? Tinanggap ka ba niya every time magpapakilala ka bilang grandma niya? Di ba hindi naman? Nakangisi nitong sambit kay Brenda. Mukhang nagulat pa si Brenda dahil sa sinabi ni Master sa kanya. You're such a loser. Kahit simpleng pagtago nga lang di mo magagawa, sambit nito habang nakangisi. Iris. Fire. Sigaw nito. Halos mabingi ako sa sunod-sunod na putok ng baril. Agad kong tiningnan si Mona, may baril na rin ito at pinaputukan ang nga nakaitim na lalaki. She asterisk muntikan na yun. Sambit ni Spade habang nagtatago sa likod ng kotse. Ganun din ako, nagtago rin ako sa likod ng kotse.
Asan si Mona? Takhang tanong ko, ayon, ba't naman pumunta pa sa harapan? Inis na sambit ni Spade. Tatayo na sana ito nang biglang may pumutok galing sa likod ng puno ng laki ang mata ko nang makita ko kung sino ang nataman. And no, yan ang tanging naisambit ko. Dayamo 0 onth. Sigaw ni Spade at patakbo itong papunta sa kinaroroonan ni Spade. Nakita ko naman ang babaeng maputi, ngumiti pa ito bago pinaputukan ng baril si Spade at nataman din ito. Lumabas na ako at pinaputukan din siya, who's that woman? Yan ang namumuong tanong sa isip ko. Mona Aalspadel, sigaw ko agad ko namang binuhat si Mona, at ipinasok sa loob ng kotse ganun din si Spade, sa braso ang tama, Spade sa dalawang braso naman ang kay Diamond. Ah, sigaw nilang dalawa, hey calm down, sambit ko habang nagpapanik. Bigla namang dumating ang aking team at unang lumabas si Victor, sumunod naman si Spencer at sumama na din si Blake at Dwayne. Where is my cousin? Biglang tanong ni Riva. Kayo na ang bahala diyan, nasa loob siya. Kinuha si Mitch, may tama ang kambal kaya kailangan ko nang umalis. Agad-agad akong humarurot papunta sa hospital, sana walang masamang mangyayari sa dalawang ta. Walang ano-ano'y agad akong pamreno dahil nakarating na kami sa hospital. Nagmamadali na ang mga nurse na ilagay silang dalawa sa loob, halos tumakbo ang mga doktor dahil sinisigawan ko sila. Sir, calm down. Pagpapakalma sakin ng Elsang nurse, tiningnan ko lang ito nang walang ekspresyon. Wag mo akong papakilaman, gusto mo bang makarating sa labas nang lumilipad lang? Sambit ko habang nakatingin sa kanya. Sir naman, nauutol nitong sambit, di ko na siya pinansin at nagmamadaling umalis. Hayes, paano na si Master? Paano na si Miss Mildred? Nakaupo ako sa isang bench habang nakatitig lamang sa operating room. Wala akong maisip na gagawin, tanging naka-focus lang ang utak ko sa kung anong mangyayari sa kanilang dalawa. Di ako mapakali at di ako makakaisip ng matino. Hey, you look tired, sambit ng marteng babae habang umupo sa gilid ko. Naibakas ng dugo ang kanyang puting maliit na damit. Di ko alam kung matatawag pa ba na damit yon sa sobrang ikli. Asan sila Master, okay lang ba siya? Sambit ko. Tumango lamang siya at itinuro si Master na buhat-buhat si Mitch, duguan ito. Agad akong lumapit sa kanila at inusisa kung anong nangyayari. Master, Mitch, sigaw ko. Hey, easy, sambit naman ni Dwayne habang hinahawakan ako. Anong nangyayari? Natama ng bala, di ba obvious? Napapikit naman ako nang dahil sa inis ganito baka manhid itong mga pinsan ni Master. Ang sarap sip ng mga ito, parang normal lang sa kanila lahat. 0 nga, paano nangyari? Paano siya nataman? Sambit ko, make it clear bud, ang labo mo kasi kausap, panik ka kaagad, wika ni Dwayne habang iling. Trinotetika niya si Gray kaya nataman ang bata, wika naman ni Blake at dumiretso na agad sa table ni Riva. Di ko alam kung anong sasabihin ko, bakit ginawa yun ng bata. Nagtungo agad ako sa tabi ni Master at tiningnan ang mukha niya. Bakit? Tanong nito sakin. Okay ka lang ba? Tanong ko sakin, sa tingin mo. Wika nito habang blanko ang tingin. Sabi ko nga hindi, wika ko naman sa kanya. Si Mona at Spade, tanong niya, nasa operating room pa. Walang emosyon kong sabi, hindi tauhan ni Brenda ang bumaril sa kanila, wika nito. Tumango naman ako bilang tugon sa sinabi niya. 00, tingin ko may kinalaman ito sa Black World, wika ko naman. Biglang napatingin si Master sakin. Anong nalalaman mo tungkol sa Black World? Tanong nito sakin. Marami. At isa sila sa mission ko. Sambit ko naman, paano kung kabilang pala ako sa Black World? Papatayin mo ba ako? Papatayin mo ba si Mona? Wika nito na ikinabigla ko. Di ko alam, yan na lang ang tanging sambit ko. Di na namin natapos ang usapan namin dahil biglang dumating si Victor na may dalang pagkain at iba pang kako-agent ko. Hoy, insan, ang seryoso mo? Wika naman ni Victor habang inaabot sakin ang pagkain. Akin na nga yan, wika ko naman at hinablat ito. Ngumuya lang ako ng ngumuya. Kailan tayo papasok sa Black World? Tanong naman ni Sage na ikinabigla ko. Magdahan-dahan ka naman insan, para kang patay gutom. Sambit naman ni Victor, manahimik ka nga. Sambit ko naman sa kanya. Di ko pa alam, kapag siguro naka-recover na ang kambal sila ang magdadala sa atin doon. Wika ko habang di makatingin sa kanila dahil okupado pa rin ako sa sinabi ni Master sakin.
Paano pag napatay na natin yung queen sa Black World, papatayin din natin ang kambal? Tanong nito sakin. Tiningnan ko naman ito. Di ko alam, yan na lang ang sambit ko. Mabigat ang loob ko sa mga nangyayari, di ko alam kung anong gagawin ko kung sakali mang darating ang oras na magkakaharap na kaming lahat. Aris sa iyo at gusto mo mapapatay lahat ng nasa Black World, lahat sila ay mission natin, wika ni Sage. Nakatingin lang ako sa malayo habang iniintindi ang mga sinabi niya sakin. Ewan, ang hirap intindihan, wala kasi kayo sa sitwasyon ko, sambit ko dahil di ako makapag-isip ng matino. Relatives ng twins, sambit naman ng doktor, agad akong tumayo at nagpunta kaagad sa doktor. Ikaw ba ang tatay nila? Wika nito. Grabe ka naman dok sa pogi kong ta. Tatay ako, sambit ko. I'm sorry, but good news, stable na sila. Bad news, di alam kung kailan sila gigising. Wika nito. Tumango lang ako at umalis na ito dahil may aasikasuhin pa daw itong mga pasyente. Nagtungo naman ako kay Master at tiningnan ang kalagayan niya. Stable na ang kambal, wika ko sa kanya. Bahagya lamang siyang tumango. Bigla naman siyang napatayo nang lumabas ang doktor. Ikaw ba ang tatay ng pasyente? Tanong ng doktor sa kanya. Tumango naman siya bilang tugon sa doktor. The patient is in critical condition, pwede mo siyang dalhin outside the country, wika ng doktor. Walang ano-ano'y umagri agad si Master at tinawagan ang secretary niya para asikasuhin lahat-lahat. Susunod ako Master, ako na munang bahala dito, wika ko. Di na ito umimik at umalis na lang buwan na ang nakalipas, si Brenda ay makakulong na, gayon din ang mga kasamahan niya. Si Lorraine ay wala na kaming balita sa kanya, ewan saan na yun, buti nga at di tinuluyan ni Master yang Brenda na yan, baka nakamit and greet niya na si San Pedro ngayon. Love, tawag sakin ni Mona, kami na ni Mona, akalain niyo yun napapayag niya ako na maging jowa niya. B. Bakit? Tanong ko sa kanya ng anak na si Miss Mildred, wika naman ni Mona. Sa lang buwang pananatili ni Master sa ibang bansa, nakita niya si Miss Mildred doon, minsan na din namin siyang sinundan, kaya napapanatag din ang loob ni Master. Nandito pala kami ngayon sa pawang bansa, binabantayan si Mitch. Daddy, tawag ni Mitch. Siya, wala dito si Daddy, pinuntahan si Miss Mildred, sambit ko na. Tahimik naman siya at di na nagsalita. Iba talaga itong batang ito eh. Love, punta daw tayo kay Master, piaapatawag tayo, wika ni Mona. Tumango naman ako. Si Spade na bahala dyan, wika naman ni Mona. Tumango naman ako at umalis na kami. Why, excited na akong makita ang Junior KST Junior ni Master. Kalahating araw na akong nakatayo dito habang tinitingnan ng anak ko, di ako makalapit dahil alam kong magagalit si Mildred pag nakita niya ako, kaya ang ginagawa ko na lang ay tingnan siya sa malayo at nagpapadala lagi ng mga paborito niyang bulaklak at pagkain. Guwapo mana sakin, wika naman ni Iris sa likuran ko. Bamaling naman ako sa kanya at tiningnan siya. Kapal mo, ikaw ba ang gumawa? Wika ko sa kanya. Bakit? Tandang pananong. Kahit hindi ako, pero tingnan mo, magkalapit lang kami ng mukha, sambit nito. Naipikit ko na lang ang mga mata ko nang dahil sa inis. Ikaw ba naman makarinig ng ganon? Gray, bigla naman akong napatingin sa tumawag sakin. Mom, wika ko sa mommy ni Mildred. Mom na lang daw itatawag ko sa kanya, mabait itong si Mrs. Guazon, kaya siya lagi ang nilalapitan ko. Si Mr. Vlad naman kung makatingin sakin ay para akong tutuklawin, pero tiklop sa asawa niyang malaanghel. You can hold him, sambit nito sakin. Ilog naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Pero baka makita ako ni Mildred, wika ko naman sa kanya. Naduduwag ka. Hahayaan mo na lang ang sarili mong magtago at titingnan sila sa malayo. Wika nito. Nakayuko naman ako sa sinabi niya. Antong hininga muna ako bago sumagot. 0, papayag po siya, papasok na po ako. Wika ni Iris at dali-daling pumasok sa loob. Parang siya pa ang tatay di ako pinatapos magsalita. Nginitian ko muna si Mrs. Guazon bago ako pumasok sa loob ng kwarto na kung saan inilagay ang anak ko. Dahan-dahan akong pumunta sa loob at agad na tiningnan ang mukha ng anak ko. Di ko maipaliwanag ang nararamdaman ko dahil naiyak, natutuwa, kinakabahan, halo-halo na ang nararamdaman ko. Master, umiiyak ka ba? Tanong naman ni Iris sakin. Hindi na natulog ang luha ko dahil sa lalaking ito, siya kasi ang unang bumuhat sa anak ko. Iganyan mo yung kamay mo, utos nito sakin. Kumunat naman ang noo ko dahil sa sinabol niya sakin.
Paanong ganyan, inis kong sambit di kasi nito sinasabi ng maayos ang gagawin ko. Ganito, wika nito at naitinuro ang kamay niya gamit ang labi nito. Ginaya ko naman siya at dahan-dahan niyang inilagay sa kamay ko ang bata. Kinakabahan ako sa ginawa namin ni Aris pero nung nahawakan ko na ang anak ko nawala lahat ng pangamba ko dahil ngumiti ito. Hello bud, sambit ko habang nakangiti. Agad naman naglabas ng cellphone si Iris at pinicturean kami ngumiti naman ako. Bagay master, tingnan mo, wika niya at ipinakita sa akin ang litrato. How are you? Bigla naman kaming napatingin ni Iris sa likuran namin nang may nagsalita. Miss, I am Iris and he is the father of that child, sambit ni Iris habang tinuturo ako, titango-tango naman ako habang nakangiti na binubuhat ang anak ko. What the hell? That's my baby you thief. Sigaw nito at agad na kinuha ang bata sa pagkakabuhat ko. Agad naman akong hinayla ni Iris palabas. Nayeta. Sambit ni Iris. Bakit ka kasi pumasok dun? Sambit naman ni Iris, di ko alam akala ko anak mo yun. Dun kasi nakatingin yung ina ni Mildred, sambit nito habang napakamot sa ulo niya. Follow me wika ko sumunod naman siya sa akin nagtungo kami agad sa nurse station at nagtanong. Hello, sir how can I help you? Tanong ng nurse habang nagpapakyut sa amin ni Iris kumunot naman ang noo ko sa inasta nito. Can you find someone named Mildred Vieto Guazon wika ko naman, wait a second, sambit nito. Agad naman niyang hinanap ang pangalan na binanggit ko, nang matapos na ito agad naman siyang tumingin sa akin at ngumiti ng matamis. Room 57, left side, wika nito. Tumanggo naman ako at nagsimula ng maglakad. Master teka lang. Pigli ni Iris sakin at hinawakan ang kamay ko. Bakit? Inis kong sambit sa kanya. Nawawala si Mona, di ko na-realize kanina pa pala nawawala yun, alala nitong sambit. Agad ko naman siyang binitukan. You ruin everything girl. Alam mo bang handa na akong kausapin si Mildred pero sinira mo na naman ang dahil sa pagiging thenga mo, wika ko sa kanya. Grabe ka naman makatanga sakin master, tanga Karen naman nung sumunod ka sakin at akala mo anak mo yung kinarga mo may pa-emote-emote ka pang nalalaman, natatawa nitong sambit. Napapikit na lang ako nang dahil sa inis sok. Where we can find her walang emasayon kung sambit. Di ito umimik dahil tinawagan niya ito, this man meron naman pala siyang cellphone bakit di niya tinawagan. Master hehe nasa room pala siya ni Mildred tayo palang dalawa ang thenga, sambit nito. Napabuntong hininga na lang ako dahil sa inis gusto kong sapakin ngayon din ang lalaking ito. Let's go, yan na lang ang naiwika ko at agad na nagtungo sa kwarto na sinabi ng nurse kanina. Nang makarating na kami sa tapat ng kwarto, agad naman akong huminto at nabangga sa likod ko si Iris. Nyete master dapat nagsabi ka na hihinto ka pala ano ka ba naman? Inis nitong sambit habang hinihimas-himas nito ang kanyang ngo. It's not my fault that you're so d***m, wika ko sa kanya habang nakangisi. Pasok ka na, wika nito at tinuturo ang pinto. You go first. Sagot ko, ako ba ang tatay? Hindi, sagot ko sa kanya, kaya nga mauna ka na, baka mamaya sisisihin mo na naman ako, wika nito and no will not do it again, wika ko sa kanya. Aba tumitiklop ka talaga sa babae, sobrang tapang mo pag iba kaharap mo pero pag kay Mildred tiklop, natatawa nitong sambit. I don't find it funny, wika ko na lang at seryoso siyang tinitigan. Sabi ko nga ako ang mauuna wika nito at bumantong hininga muna bago kumatok. Kinakabahan ako sa posibleng mangyayari, nilunok ko pa ang laway ko dahil sa sobrang kaba. Agad namang may nagbukas at tumambad sa amin si Mona na nakangiti. Tara, wika nito sa mababang boses. Agad naman kaming pumasok ni Iris. Hindi pa ako handa na makaharap si Mildred pero ito ako ngayon pinipilit ang sarili na harapin siya. I thought both of you are already here. Wika ng Kimi ni Mildred. Nagtataka pa yata siya dahil nahuli kami ng dating samantalang kumari pa ng takbo itong si Iris kanina papunta sa kwarto. Mali po ang pinasukan naming kwarto, nahihiya kong wika. Natawa naman si Mrs. Guazon pati na rin si Mona. Hindi ko pa nasal ayan si Mildred mukhang wala ata siya dito. Lumapit na ako sa anak ko, di ko maipaliwanag ang saya na aking nas-ama ngayon. Mat them, sambit ko at kinarga siya. Hinalikan ko ito nangingilid na ang luha ko nang dahil sa tuwa,
Yung damit na pinagawa ko pa talaga ang sinuot niya. Nag-enjoy ako sa pagbabuhat sa anak ko nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mildred habang nasa likuran niya naman si Mr. Guazon. Agad na kumunat ang noo nito pati na rin si Mr. Guazon. Ibaba mo siya, walang emosyon na sambit ni Mildred. Wife, sambit ko yan lang ang tanging nasabi ko, hindi ko alam kung ano pang sasabihin ko dahil wala nang lumabas mula sa bibig ko. Let's give them a privacy, labas muna tayong lahat, wika naman ng mommy ni Mildred. Agad naman silang ang si Alice and Commandant pa si Iris bago lumabas. What are you doing here? Sambit agad ni Mildred pagkasara ng pinto. Lumapit ito sa akin at kinuha si Matt, then inilagay niya ito sa crib. To see you and our child, wika ko habang nakayuko. Ayaw kitang makita, pwede ba natantanan mo na ako? Alam kong ikaw ang nagpapadala ng mga bulaklak at kung ano-ano pa, inis nitong sambit, tiningnan ko naman siya. You didn't like it? Tanong ko sa kanya. Obvious ba? Malamig na tugon nito, wife please hear me out, wika ko sa kanya. Give me time to explain, dagdag kong sambit. Wala ka nang dapat ipapaliwanag, Gray, malinaw na sakin ang lahat, sambit nito habang nakatingin sa malayo. Wife please, hindi ko alam kung bakit nagkaganon, sasabihin ko naman sa iyo ang lahat pero naunahan ako ng takot, pagpapaliwanag ko sa kanya. Pash, naduduwag ka. Impossible lako si Matthew Gray Willows ang kinatatakutan ng lahat ng mga business owner, ang kinatatakutan nilang makabangga tapos naduduwag sa babae. Sarkastiko nitong sambit, people know me as the cruel inbus inesa, people see me as a powerful billionaire but little did they know I am fragile man who needs help, wika ko habang nakatingin sa malayo, antong hininga pa ako bago nagpatuloy sa pagsasalita. I thought you understand why I become coward when it comes to you, halos isumpa ko ang panahon na yon. Even though I did it to protect your feelings, in the end I lost the both of you in the end. Got nothing but misery and pain, sambit ko sa malamig na tono, tiningnan ko siya ng matiktim. Di ito umimik, nakikinig lamang siya sa mga sinasabi ko sa kanya. I do love you and please let me start over again. I want to court you again, kahit lang beses ko pang uulit-ulitin na ligawan ka di ako nagsasaway basta ikaw, sambit ko. Just leave, Gray, I don't want to see you again, sumabit nito sa malamig na tono. Wala kang magagawa, matigas ang ulo ko, babalik at babalik ako dito para suyuan ka, sambit ko sa kanya. Iniinis mo ba ako? Nakataas na kilay nitong sambit, hindi, sinasabi ko lang ang totoo, babalikan talaga kita dito, wika ko sa kanya habang nilalapit ang mukha ko sa mukha niya. You'll pay for making me cry everyday, wife, bulong ko sa kanya at hinalikan ito sa labi. Love you at gagawin ko lahat mabawi lang kita ulit, wika ko bago tumalikod. Gray, tawag nito sa akin at tumingin sa kanya. Change his diaper, wika nito habang tinuturo ang anak namin. Ngumiti naman ako at kinuha ko ang diaper na tinuturo niya. Wala akong experience sa ganito kaya nagpatuo na lang ako sa kanya. Natawa naman ako nang makita ko ang diamante na nasa diaper niya, ang baho, reklamo ko. Pinandilatan niya naman ako ng mata at agad na binatukan ako. Lumabas ka na, wika nito. Walang kiss, tanong ko sa kanya. Agad niya naman akong pinandidilatan ng mata. Aalis na nga sambit ko. Gray, tawag ulit niya sakin. Yes wife, sambit ko, asa na makukuha mo ako ulit? Asik nito, natawa naman ako. Let's see, sambit ko at lumabas na. Be prepared wife, I'll do everything just to get you. Are you trying to insult me? Umalangaw nga ang sigaw ni Queen Alfie mula sa itaas ng kanyang trono. Nandito ako ngayon sa Black World simula nung nangyari na ipinatigil ko ang kasal ni Mildred at Gray ay dito na ako sa Black World tumatambay. Gusto kong sumali sa kanila dahil mas malakas sila kumpara sa organization ni Tita Brenda, and I heard Gray already put them to jail. Such a user, I know she just used me. You gave me a suggestions, sambit ni Queen. Agad naman akong nag-isip. What if gagamitin natin yung tita ko, masaya kong sambit. Kumunat naman agad ang noo ni Queen Alfie habang nakikinig sakin. Are you kidding me? Wika nito habang natatawa. LM not? Kasi kapag si tita ang gumawa ng hakbang, I'm sure hindi mahahalata ng clan nila na tayo ang salarin, nakangiti kong sambit. Brilliant idea, sambit ko. Bigla namang nagsalita ang babaeng nasa gilid ko.
Queen pero parang mahahalata parent nila yun kasi dadami ang tauhan ng tita niya at matrace nila na Lako ang nagbibigay ng tulong sa kanila. Nakangisi nitong sambit. Riva, I'm not dumb, sa tagal ko na sa Black World alam ba nila kung saan ako nagtatago? Tandang pananong panipik, wika nito. Umirap na lamang ang babae na ito I didn't like her at all. Anong tinitingin-tingin mo dyan sambit nito? Nothing, just look at your street kid face, sambit ko sa kanya habang nakasmirk. Pash, mas pangit ka nga kaya di kita kayang titigan, wika nito, bigla namang kumulo ang dugo sa kanya. Sigaw ko natigil lang kami nang biglang nagpaputok si Queen ng baril. Stop that, sigaw nito. Kinabahan naman ako dahil sa sigaw niya ngunit itong si Riva ay nginitian lamang si Queen na parabang sinasabi niya na hindi siya natatakot at nasisindik dito. Okay, the plan is we need to use your tita, what's her name? Wika nito Brenda, nakanjaital kong sambit. Tango lamang ang sinagot nito sakin. The discussion ends here, ako nang bahala sa lahat basta pagtatawagan ko kayo dapat andyan lagi don't need a people, wika nito. Okay, everything is done may pupuntahan pa kasi akong party ayokong malate, wika nito habang nakangiti kay Queen. Just leave Riva di ka kailangan dito, wika ni Queen. Talaga, how about my power? Sambit nito. Natahimik naman si Queen at di makatingin sa kanya ng diretsahan. Silent means yes, aalis na ako babash, sambit nito at umalis na. Sino naman kaya itong babaeng to? I think she's powerful dahil di man lang nagiging dragon si Queen habang sinasagot-sagot siya ng babaeng ito. Everyone leave, sambit ni Queen na agad naman naming sinunod. Lumabas na ako mula sa Black World meeting hall sobrang dami namin kaya nakakasiguro talaga ako na malakas ang puwersahan namin. Kring agad ko naman sinagot ang cellphone ko. Hello, sambit ko, oh thanks at sumagot ka na din, sambit ni tita nakakunot naman ang no okay habang sinasabi niya iyon. Tuldok, tita, sambit ko, yes this is literally me. Wika nito sakin. Tita paano ka nakatawag? Tanong ko sa kanya, it's not important kung paano ako nakatawag ang dapat mong atupajan kung paano ako iaalis ito sambit nito. Tita, good news nagsuggest ako na Lako ang first step para wasakin ang clan, sambit ko. Sino naman ang clan? Tanong nito, ang dating queen sa Black World kaya maghanda ka na dahil lalabas ka na sa kulungan, wika ko habang nakangiti. Oh thank you dear maasahan ka talaga sa lahat ng bagay. Sambit nito habang tumatawa. Yes tita of course ako lang taano ka ba lahat magagawa ko, sambit ko habang umiirap. Yes Lorraine you're genius. Natatawa nitong sambit. Akala siguro ni tita di ko malalaman na ginagamit niya lang ako pero kahit na ganun malaki din naman ang naitulong niya sa akin nung nasa kagipitan at nasa lowest pole ako ng buhay ko. Sige na tita aalis na ako marampa akong aasikasuhin, sambit ko at pinatay ko na ang tawag. Lorraine, tawag sa akin ni Queen agad-agad naman akong humarap at ngumiti sa kanya. Stop smiling I don't like it sambit nito habang malamig akong tinitigan. Sorry tanging naisambit ko. By the way sasamahan ka ng lawyer ko bukas and make sure na makakalabas yang tita at yung sinasabi mong iba pa niyang kasama, sambit nito, yes po just trust me we'll do anything, wika ko habang nakangiti. Okay, leave now malamig nitong sambit tumanggaw naman ako at umalis na. Finally masisimulan ko na din ang panibagong plano ko gusto kong makuha si Gray ng buong buo akala siguro niya ay nagwagi na siya pero ang hindi niya alam simula pa lang yun. Tinawagan ko agad ang tauhan ko para sa bagong information. I track nyo agad kung nasaan si Gray, wika ko. Madam hindi po namin mahanap ang location niya ngayon, wika nito. What the H***? Hanapin nyo. Sigaw ko at ibinaba na ang cellphone ko. Looks you are irritated? Bigla naman akong napatingin sa nagsalita mula sa likuran ko, nabigla naman ako nang makita ko si Riva, maganda at kakaibiganin ko siya for my plan. Hello? Sorry pala kanina we started on the wrong foot, by the I am Lorraine, nakangiti kong sambit habang inaabot ang kamay ko. Tiningnan lamang nito ang kamay koan para bang wala siyang pakialam sakin. I'm Riva, sambit nito R0 okay, I thought you left already, sambit ko. Nah, just want some fresh air wika nito habang humipak ng vape. Oh I see, di ka pa ba uuwi?
Tanong ko sa kanya habang nakangiti. Pupunta pa ako sa dagat, gusto mong sumama? Wika nito habang nakangiti. Oh may, ito na ba? He asked me out. Yes. Of course makakatanggi ba ako, sambit ko habang nakangiti sa kanila. Then follow me, sambit nito at agad na ang tungo sa kanyang kotse. Agad din naman akong nagtungo sa kotse ko at pumasok sa loob. Ninjaital akong humawak sa manubela ko, gusto kong sumigaw ng dahil sa tuwa. Tingnan lang natin kung kaya pa akong durugan ng mga walang yan na yun, sambit ko habang nakangiti. Nauna nang umals ay Reva, sumunod naman ako sa kanya, malayo ang pinuntahan namin, isang oras bago makarating sa sinasabi niyang lugar. Liblib ito at wala masyadong kabahayan, lang minuto lang at nagpark na siya. Tumigil na rin ako, mula dito sa kotse ko tanaw ang napakagandang tanawin. Bumaba na agad ako at tiningnan ang paligid at napapikit pa ako habang nilalanghap ang hangin. Hey! Tawag nito sakin. Agad naman ako napadilat ng dahil sa tawag niya sakin at ngumiti. Yes, sambit ko habang nakatingin sa kanya. Come here, sambit nito. Agad naman akong lumapit sa kanya at umupo sa tabi niya. Naglabas siya ng wine at mga chips para kaming nagpipiknik dito sa gilid ng dagat. Ang ganda ng sunset. The view is so beautiful, wika nito. Ngumiti naman ako sa kanya. Yes indeed, it's mesmerizing, sambit ko naman sa kanya. Hindi mo naman mamasamain if I will ask privately about you? Tanong niya sakin. Not at all, sambit ko habang natatawa sa kanya. Okay, so bakit nasa Black World ka? Tanong nito. Ngumiti naman ako sa kanya. Napangiti naman ako, wala naman sigurong mali na sabihin ko sa kanya ang totoo since kukuhanin ko naman ang loob niya kasi gagamitin ko din siya. Actually gusto kong maghigant sa ex ko. Actually he's not totally my ex, inagaw lang talaga siya ng best friend ko, sambit ko sa kanya habang umiirap. Kumunot naman ang noo niya. His name is Gray Willows and my best friend is Mildred Guazon. Napakakapal ng mukha, diba, dahil inagaw niya yung lalaking pinakamamahal ko, and guess what, nasira ko yung kasal nila. Hindi ako papayag na nasa kanya ang huling halakhak. Ano siya, sinuswerte? Sambit ko habang umiirap pa. Oh, sobrang palaban mo naman ata para sirain ang kasal nila. Paano niya inagaw sa'yo yung layaki na yon? Tanong nito. Pumunta kasi ako ng Japan, I left Gray kasi nga yung mommy ko sobrang need ako. Lumalaban kasi siya ng cancer until now, nagpapagamot pa siya pero okay na siya ngayon, and then gumawa ako ng paraan para makaalis sa tabi niya, at to be honest nasaktan ko naman talaga siya, sambit ko habang nakayuko. And di mo naman inexplain yun sa kanya. Di ka ba niya pinakinggan? Sambit nito sakin. Pinakinggan niya, I already told him naman, pero ang sabi niya it's too late for us. Umasa kasi ako sa kanya na hindi niya ako makakalimutan at ako pa rin ang mamahalin niya, and then malalaman ko na ipinalit niya ako sa best friend ko, sambit ko sa kanya. That's harsh naman, wika nito habang nakangisi. Kaya walang magmamove on dito. Sambit ko sa kanya habang natatawa. Just moved on, there's a lot of boys out there, ay sambit nito habang nakangiti sakin. Di pa ako ready sa bagong lalakal, I really love Gray, sambit ko sa kanya. You do. Tatanungin kita, anong klaseng pagmamahal ba meron ka sa kanya? Tanong nito sakin, agad namang nagpatihil sakin. I don't know, I can't explain it, sambit ko. See. Di mo alam, try mo, kayang I realize ang feelings mo for here, alam mo sarili mo mismo ang sisira sa iyo, Lorraine, kawawa kapag nagkataon, sambit nito habang natatawa. Di naman ako nakasagot sa sinabi niya dahil para akong sinampal ng katotohanan. Maya-maya pa nagyaya na itong umuwi, tumango na lang ako at bumalik na sa kotse ko. Hanggang ngayon okupado pa rin ako sa sinabi ni Rivesane. Ikaw mismo ang sisira sa sarili mo pag nagkataon, paulit-ulit ang salita na yun sa ulo ko, hindi ko alam kung ano ba talaga. Hanggang sa nakabalik ako sa bahay ko, ganun pa rin naiisip ko pa rin ang nga sinasabi niya, hanggang sa nilamon na ako ng antok ko at nakatulog na ako.